Pinatigil ng lindol ang hearing sa Senado. Isang malaking balita ang gumugulat sa buong bansa dahil sa naganap na 7.8 na lindol sa General Santos City na naging sanhi ng pagguho ng mga gusali doon. Napakabigat po sa pakiramdam na makita ang mga ganitong pinsala sa ating bansa. Habang ang ating mga kababayan sa Gensan ay nakakaranas ng matinding takot dahil sa pagyanig ng lupa, mapapansin naman po natin na kasalukuyang sobrang gulo din ng sitwasyon ngayon sa loob ng ating Senado. Nakikita natin sa social media at mga balita ang walang katapusang awayan, bangayan at tila kawalan ng respeto sa isa't isa ng mga matataas na pinuno ng ating gobyerno. Ang dalawang magkasabay na pangyayaring ito ay may napakalalim na mensahe na dapat nating pag-isipan ng mabuti sa mga panahong ito. Ang katotohanan po, kontrolado ng Diyos ang bawat pagyanig ng mundo. Pinahihintulutan niya ang mga ganitong mabibigat na paalala upang gisingin ang puso ng bawat isa, lalo na ang mga taong nakaupo sa pwesto sa ating gobyerno. Sa panahon ngayon, dumarami ang mga pinuno na nakakalimot sa kanilang tunay na tungkulin. Akala ng marami ay habang buhay silang may hawak ng kapangyarihan at kayang itago ang kanilang mga personal na interes. Ang malakas na lindol na ito ay isang banal na alarma na nagpapatunay na walang permanenteng bagay sa mundong ito. At ang lahat ng kayamanan o posisyon ay pwedeng maglaho sa loob lang ng isang segundo. Ito ay isang seryosong babala para sa lahat ng mga korap na opisyal na patuloy na nandaraya sa kaban ng bayan. Akala nila ay ligtas na po sila dahil maganda ang kanilang mga opisina at mayaman ang kanilang pamumuhay. Pero nakikita ng Diyos ang bawat detalye ng katiwalian. Walang sikreto na hindi mabubunyag sa harap ng lumikha. Sa Biblia, madalas pong gumamit ang Diyos ng mga natural disasters tulad ng lindol para ibaon ang kasamaan at ipakita ang kanyang matinding galit sa kawalan ng katarungan at sa pang-aapi sa mga mahihirap. Kapag nagpapakasasa ang mga nasa kapangyarihan habang naghihirap ang mga ordinaryong tao, gumagawa ang Diyos ng paraan para ipaalala na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Dito natin mapagtatanto na ang mga nangyayaring yanig sa ating paligid ay hindi lang basta natural events. Ito ay mga wake-up calls para sa buong bansa. Sa mga panahon na ito mga kapatid, sinasabi ni Jesus na makakaranas tayo ng mga lindol sa iba't ibang dako bilang panimula ng mga hirap. Ang layunin nito ay para mapansin ng tao na marami ng maling bagay ang nangyayari at kailangan na nating bumalik sa Kanya. Ang tindi ng magnitude 7.8 ay sapat na para gumuho ang mga matitigas na pader at ganyan din ang gagawin ng Diyos sa mga matitigas na puso ng mga nagpapakasasa sa korupsyon. May isang mahalagang detalye ang salitang Panginoon na dapat nating maunawaan ngayon. Sa Biblia, kapag tinawag nating Panginoon ang Diyos, ang ibig sabihin nito ay siya ang pinakamataas na ruler, ang tunay na master at ang may-ari ng buong sandaigdigan. Ibig sabihin mga kapatid, ang lahat ng mga hari, presidente at mga senador sa lupa ay mga temporaryong katiwala lamang na mananagot sa kanya sa takdang panahon. Walang sino mang makakaligtas sa kanyang paghukom kapag dumating na ang huling araw. Kahit gaano pa kalaki ang impluwensya o kapangyarihan ng isang tao sa gobyerno, sa harap ng kapangyarihan ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay at walang maitatago. Pinaalalahanan tayo, ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagmamasid sa masama at sa mabuti. Napakalinaw ng talatang ito para sa ating lahat ngayon. Ang Diyos ay hindi natutulog at hindi siya bulag sa mga nangyayari sa ating lipunan. Nakikita niya ang bawat perang ninanakaw sa mga proyekto ng bayan, ang bawat kasinungalingan sa mga hearing at ang kapabayaan sa mga nangangailangan. Ang pagyanig ng lupa ay paalala na ang planetang ito ay sumusunod sa kanyang boses at dapat ding may takot sa Diyos ang mga namumuno sa atin. Ang bawat barya na kinukuha mula sa mga mahihirap ay may katumbas na pananagutan sa harap ng trono ng Diyos. Para sa ating mga ordinaryong mamamayan, ang mensaheng ito ay nagbibigay din ng lakas at pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kahit tila puno ng korupsyon at gulo ang ating gobyerno. Sa halip na matakot mga kapatid sa mga kalamidad o madala tayo sa galit dahil sa politika,
mas mabuting ilagay natin ang ating buong tiwala sa Diyos. Ang ating tungkulin ngayon ay maging matatag at huwag magpadala sa takot na dulot ng mga balitang ito. Patuloy tayong manalangin para sa ating bansa, para sa kaligtasan ng ating mga kababayan sa General Santos City at para magkaroon ng totoong hustisya sa ating lipunan. Ang huling panahon ay paalala na malapit na po ang pagbabalik ni Jesus upang ayusin ang lahat ng kaguluhan at ibalik ang kapayapaan. Magsilbi nawa itong malaking aral na ang lahat ng gawaing lihim ay laging may katapusan. Manatili tayong tapat sa ating pang-araw-araw na buhay mga kapatid at huwag tayong gagawa ng mga bagay na makakasira sa ating relasyon sa may likha. Kung mayroon mang nasa gobyerno na nakikinig ngayon, ito ay isang paalala na ang tunay na kayamanan ay hindi ang mga nakukuha natin sa mundo, kundi ang malinis na konsensya at ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Mga kapatid, magtiwala tayo na ang hustisya ng Diyos ang laging mananaig sa huli dahil siya ang tunay na may hawak ng hustisya sa buong mundo. Amen.